mabuting pastol. Alam natin, ang isang mabuting pastol ay pinagkatiwalaan na alagaan ng mga tupa kahit gaano pa sila karami. Ang isang mabuting pastol ay tinitiyak na kumpleto, buhay, at walang nawawala sa kanyang mga tupa. Ang isang mabuting pastol ay tapat at hindi pabaya sa tungkuling ipinagkaloob sa kanya. Kung si Jesus ang mabuting pastol, tayo ang kanyang mga tupa. Sa ating kasalukuyang panahon, kinikilala pa ba natin si Jesus bilang mabuting pastol ng ating buhay? Isang katotohanan at nangyayari sa panahon natin ngayon ay maraming tupa ang hindi nakilala si Jesus sa kanilang buhay. Mas pinipili nila na tahakin ang buhay at landas na salungat sa nais sa kanila ng mabuting pastol. Maraming mga tupa ngayon ang hindi na nagdarasal, hindi na nagsisimba at hindi makalingon sa mabuting pastol. Lalapit sila sa mabuting pastol dahil meron silang hinihiling, meron silang kailangan, at meron silang problema. Naalala nila ang mabuting pastol sa mga ganitong sitwasyon. Nakakalungkot, pero nangyayari. May mga tupa naman ang mabuting pastol ang matitigas ang ulo, pasaway, at hindi marunong sumunod sa kanya. Dahil dito, sila ay naliligaw at sila ay nawawala. Ang kanilang pagkaligaw at pagkawala ay nagdudulot sa kanila ng pagkakahiwalay sa mabuting pastol. Nakakadismaya sapagkat ang mga tupang ito ay nilamon na ng kasalanan at naging alipin ng kasalanan. Wala na silang pakialam kahit sila ay magkasala sa Diyos at sa kanilang kapwa-tupa. Mas pinili nila ang kasalanan kaysa ang mabuting pastol. Mas pinili nila ang kasamaan kaysa ang kabutihan. Buti na lang, si Jesus ang ating mabuting pastol. Kung ibang pastol yan, hahayaan at iiwanan na lang niya ang mga tupang ayaw sumunod at makinig sa Kanya. Bahala na kayo sa inyong buhay, wala na akong pakialam. Pero iba si Jesus. Siya pa ang maghahanap sa iyo. Siya pa ang tatawag sa iyo. Siya pa ang magpapatawad sa iyo. At siya pa ang hindi mananawang umunawa at mamahalin ka. Mahirap makahanap ng mga ganitong ugali ng isang tao dahil hindi tayo Diyos. Hindi nga tayo Diyos, pero ang Diyos sa katauhan ni Jesus ay nagkatawang tao upang ipakita at ipamalas na kaya nating tularan si Jesus, ang mabuting pastol. Tayo ngayon na dumadalo sa banal na misa ay inaanyayahan ng Diyos kung paano tayo makinig sa tinig ng mabuting pastol, kung paano natin tinutularan ang mabuting pastol at paano tayo mapapabilang sa kanyang kawan. Ang inang simbahan ay hindi lamang nangangailangan ng mga mabubuting pastol sa katauhan ng mga obispo, mga pari, mga diakono. Ang simbahan ay nangangailangan din ng mga tupang magpapatuloy ng mabuting balita ng Panginoon. Ito ang panawagan at hamon sa bawat isa sa atin ng mga tagasunod ng mabuting pastol. At ngayon din po mga minamahal kong kapatid, ang inang simbahan ay inilaan ng ika-4 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay bilang linggo ng mabuting pastol, araw o linggo ng pandaigdigang panalangin para sa bokasyon. Ito po ay specific para po sa ating mga kaparian, sa mga relihiyoso at relihiyosa. Tayo nananalangin na sana dumami pa ang tumugon sa buhay pagpapari. Ako po dati po sakristan lamang ako. Ako po dati lektor lamang ako. Sa madaling salita, lingkod lamang ng simbahan.
Pero dahil naramdaman ko, tinawag ako ng Diyos sa buhay pagpapari. Ngayon, isa na po akong diakono. Kaya humihingi rin po ako ng panalangin po sa bawat isa sa inyo. Hindi ko man kayo kababayan, hindi ko man po kayo kilala, hindi ko man kayo kaparokya, isama po sana ninyo kami sa inyong mga panalangin, ang ating kura paroko, ang ating mga seminarista, at gayon din po sana sa mga magulang dito, bagamat wala po masyadong kabataan dito Kayo rin po ay meron ding bukasyon na tinatawag ang Panginoon. Ano po itong bukasyon na to? Ito ay ang bukasyon ng buhay kabanalan. Sapagkat dito natin nasusukat kung paano tayo sumusunod, paano natin naririnig ang tinig ng mabuting pastol. Nawa po wag po tayong manawang sumuporta, magdasal sa ating mga pastol, lalong-lalo na sa ating mga kaparian, sa ating mga madre. Dahil alam po natin, ang ating mga kaparian ngayon ay hindi na malalakas, nagkakaedad na, humihina na ang katawan. Kailangan na po nila ng mga bata at masisigasig din mga pari na upang sa pagdating ng panahon, makapagmisa, makapagbigay ng mga sakramento at magabayan kayo tungo sa buhay kabanalan. Muli, isang maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Amen. Magsita